Praise God! Isang magpapalang gabi po sa bawat isa. Welcome po sa kaunang-unang online hour of prayer meetings. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! God is here in this place. Hallelujah! Praise God! God bless you, Lord. God will protect you during this time in crisis. Sa puso ko'y ikaw naman ang maghari at manakal, ang siyang sumangkot sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos
mo. At tinutubunan ng panalangin ito. Dahil ikaw ang Diyos na himala, ang tunay na gagalingan. In our times of troubles, in our times of sickness, in our times of help in need. Kaya ikaw ang Diyos na himala. Hallelujah. Jesus. Ilang
Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We bless your name, O God. We bless your holy name, O Lord Jesus. Maraming salamat sa kadakilaan mo, sa kabutihan mo, sa iyong habag at awa na patuloy namin nararanasan at ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat araw ng aming pong buhay. Marami pong salamat sa oras nito sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na maranasan ka sa pamamagitan ng online na ito, God. Ang dalangin po namin sa oras na ito, patuloy mo kaming saliksikin upang malaya kaming makalapit sa iyong trono sa gabi pong ito. Ano man nakikita mong hadlang sa amin pong paglapit sa iyo, linisin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng kasalanan na nagawa namin laban sa iyo. Hugasan mo po kami ng banal mong dugo na nabubuhos sa cross ng Kalbaryo upang patuloy na makita mo sa amin ang katwiran ng aming Panginoong Jesus. At sa oras pong ito, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang prayer meeting na ito. Patuloy mo po kami pangunahan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Siyang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Ang kapangyarihan mo, O Diyos, ay aming maranasan sa amin pong gagawin prayer meeting sa oras mong ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang iyong lingkod na gagamitin mo, magpapahayag ng iyong salita. Pahiran mo na yung mga langis, ang kanyang mga labi upang maipahayag niya ang salita mo, inilagay sa kanyang puso at nais mong marinig ng bawat anak mo sa gabing ito. Hayaan mong maipahayag niya ito ng may kalinawan, may katapangan at buong pagmamahal in the mighty name of Jesus. At gayon din, Panginoon, dinalapit namin sa iyo ang lahat ng anak mong gagamitin mong magpapahayag ng panalangin sa bawat prayer items na nakahanda sa gabing ito. Pangunahan mo ang bawat isa, ilagay mo ang tamang panalangin sa kanilang mga puso at hayaan mo maipahayag ng kanilang mga labi ang bawat panalangin na inihanda mo ang katugunan sa gabing ito. Nananampalataya po kami, Panginoon, na kami hindi mabibigo sa aming paglapit sa iyo sapagkat ang Diyos na aming sinasamba, ang Diyos na aming kasama sa oras na ito ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na gumagawa ng himala, Diyos na tumutugon sa bawat panalangin. At sa oras pong ito, alam po namin na kami, Panginoon, ay kakatagpuin mo sa lugar kung saan, Panginoon, ikaw ang aming pinupurit, dinadakil at niluluwalhati. At sa oras pong ito, inaangkin namin ang katagumpayan ng gawain mong ito, inaangkin namin ang katugunan sa bawat panalangin. Sa oras pong ito, hayaan mong maingat namin ibalik sa iyo lahat ng papurit pa sa salamat natatangi lamang sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Ngayon naman po ipanalangin po natin ang ating mahal na presidente at ang lahat po ng kawani po ng ating gobyerno. Ngayon po tayo po yung yumuko at manalangin. Hallelujah, hallelujah Jesus. Hallelujah Lord. We give you praise Lord and we give you glory. Patuloy nga po na ikaw po ay aming itinatanghal. Tunay na ikaw po ang Diyos ng himala at tumutugon nga po sa aming panalangin. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makadulog sa iyo. Lord, we pray po sa aming mahal na presidente. Tulungan niyo po siya na magtagumpay sa administrasyong ito na kung saan ay labanan ang korupsyon, ang kahirapan, maging Lord God sa nararanasan naming pandemya over COVID-19. Samahan niyo po Panginoon siya, bigyan niyo nawa siya ng knowledge and wisdom na magkaroon lagi ng tamang pagdedesisyon upang mas matulungan pa nga po ang bawat Pilipino, Panginoon, in the name of Jesus. I pray, Father, for His protection, maging ang kanyang buong pamilya. Pagkabalutan niyo po sila nawa ng iyong banal na dugo. Dalangin ko rin po, Ama, na palakasin niyo po siya at bigyan ng magandang kalusugan sa araw-araw, Panginoon. Lord, I pray na i-fill niyo po ang kanyang puso ng iyo pong banal na spirito na kung saan ay siya ay makakilala sa iyo bilang Diyos na tagapagligtas ng kanyang buhay sa pangalan ni Kristo Jesus. Palibutan niyo nawa siya ng lahat ng kawani ng gobyerno na kung saan ay nagkakaisa po upang nasuportahan po ang bawat Pilipino, ang bawat mamamayan, Panginoon. Lord, move upon our executive, legislative, and judiciary branches of the Philippines, Lord. Hayaan niyo po na ikaw ang maging Diyos at maging Panginoon ng kanilang buhay. May they have, Lord God, the fear of the Lord. Nang sa gayon ay sila ay gumawa
kumilos, mag-isip, Lord God, ang naaayon lamang po sa iyong kalooban sa pangalan ni Kristo Jesus. Pagkaingatan niyo rin po sila at hayaan niyo po na ang bawat plano nila ay nakatuon lamang, Lord God, on your very purpose, Lord God, in the name of Jesus. May your kingdom come, Lord, and may your will be done. Pagpalain niyo po nawa ang aming mahal na bansa at ang aming gobyerno, Panginoon. Tunay nga po na ang isang pamahalaan na kung saan ikaw ang Diyos na idinideklara ay inyo po, Panginoong, pinagpapala. In the name of Jesus. Maraming salamat po. Tulungan niyo po, Lord God, ang bawat isa sa amin na mapagtagumpayan, Lord God, ang pandemyang ito sa tulong mo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming salamat po. Sa iyo po lahat ng papuri at pasalamat sa Panginoon Kristo Jesus. Amen and amen. Patuloy po nating damhin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupurit, dinadakila ka po namin. Tunay na ikaw ay karapat-dapat purihin at parangalan sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Panginoon, sa oras na ito, itinataas po namin sa iyo ang mga frontliners, Panginoong Diyos ng aming bansa, na nagbibigay ng oras, panahon, lakas at buhay nila para sa mamayang Pilipino. Panginoong Diyos, handa nilang ialay ang kanilang buhay bilang pagsasakripisyo at pagmamahal sa kanilang mga tungkulin. Kaya naman, Panginoon, nagkakaisa kami sa panalangin na bigyan mo po sila ng sapat na kalakasan, kalakasang taglay nila sa araw-araw, na pakikibaka sa lahat ng mga nakakasalamuhan nila sa labas ng kanilang tahanan, lalo na sa pandemyang ito, Panginoong Diyos, na hindi nila nakikita ang kanilang kalaban. Dalangin namin, O Diyos, na ibigay mo po ang iyong divine protection sa kanila. Ingatan ang kanilang mga kalusugan, Panginoong Diyos, maging sampo ng kanilang mga pamilya sa lahat ng pagpapagal na ginagawa nila. Iparanas mo, Panginoong Diyos, na ikaw ay kasama nila at ang Diyos na kanilang dinadalanginan, kanilang sinasamba ay buhay at hindi sila pinababayaan. Bigyan niyo po sila ng sapat na katatagan sa oras na makaramdam sila ng anumang depresyon, Panginoong Diyos. Bigyan niyo po ng karunungan, lalo na ang aming mga medical staffs, Panginoong Diyos, ang mga doctors, na kung saan makahanap sila ng tamang gamot para masolusyonan ang paglaganap ng pandemyang ito sa aming bansa. Panginoon, ikaw po ang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin sapagkat walang imposible sa iyong pangalan. You are the Alpha and the Omega, Panginoong Diyos. Kaya naman walang imposible sa iyong mga kamay, Panginoon. Ang tiwala namin ay patuloy namin ibinabalik sa inyo at ibinibigay sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan. Kayo ang Diyos na may likha ng lahat. Kaya naman, Ama, tanggapin mo po ang aming malugod na pagpapasalamat, pagpupuri sa iyong banal na pangalan, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Lord, tulungan po kami na pasiglahin ang aming bansa sa lahat ng aspeto, maging sa moral na aspeto, Lord, pasiglahin po. Alam po namin na ito ay lugmok dahil sa mga nangyayaring kaigpitan sa mga bawat gawain. Ito man po ay ang pag-aasikaso ng IATF sa lahat ng order para sa pagsugpo sa pandemic na ito. Lord, patuloy na pagpalain mo po ang IATF, maging ang aming leadership sa aming bansa, patuloy na bigyan mo po sila ng wisdom paano aandar ang lahat ng gawain sa bansang ito. Ingatan mo rin po ang bawat Pilipino na nagtatrabaho dito sa bansa, sa labas ng bansa. Ingatan mo po sila free from any COVID infections. Pagpalain mo rin po ang mga frontliners, Lord.
ingatan mo po sila. The blood of Jesus covers the frontliners. At Lord, patuloy na ingatan mo rin po ang aming ekonomiya. Let it soar once again in Jesus' name. Salamat po, Diyos. The blood of Jesus covers the whole Philippines and the Filipinos. The blood of Jesus covers our health in Jesus' name. Amen. Pananalangin ito, tingin nawa ang pagsamo ng iyong anak, Panginoon, patungkol po sa lahat ng mga naapektuhan, lahat na naging biktima, lahat, Panginoon, na sumasailalim ngayon sa sakit karamdaman na dulot ng COVID-19. Panginoon, ang pandemic na ito ay laganap sa buong mundo. At kaya naman ako'y dumudulog minsan pa at humihiling sa iyo sapagkat ikaw ang aming Jehovah Rapha, ang dakila at makapangyarihang manggagamot na sa amin, Panginoon, ay nagbigay ng salita. Panginoon, na by your stripe and by your wounds we are healed. Patuloy, Lord, bigyan nawa ng kagalingan, total healing ang lahat, Panginoon, ng may sakit at karamdaman. At patuloy, Lord, na bigyan ng kagalingan, total healing, Panginoon, at patuloy na bigyan sila, Panginoon, ng kalakasan pisikal. Gayon din, Panginoon, paggamit, Panginoon, ang kaligtasan ito upang ang lahat ng mga hindi pa kumikilala at nakakatanggap sa iyo ay maranasan nila, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan, at patuloy, Lord, magkaroon sila ng total repentance, Panginoon, na patuloy na sila ay manumbalik, Panginoon, sa iyong kawan, at patuloy na malaman nila na ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Diyos na nagliligtas, Diyos na buhay. At patuloy nga, maraming pong salamat, Ama. Patuloy, Lord, na ang dalangin ko na kumilos ang iyong banal na kapangyarihan, Panginoon, sa lahat ng mga nilalang mo, Panginoon, na magkaroon ng tunay at tiyak na kagalingan, tiyak na kalusugan, at kalakasan ng kanilang pisikal na katawan, Panginoon, at ang katawang pisikal na ito ay patuloy nilang maihandog at magamit sa ikaluluwalhati lamang ng iyong banal at makapangyarihang pangalan. Hallelujah. Patuloy ko sa iyong itinatagubili ang lahat ng kanilang mga buhay, ang aming mga buhay, at patuloy ko rin pinapahayag that Jesus is Lord all over our family and all over the world. Maraming Tayo naman po ay dumako sa ating pong sama-samang panalangin para po sa ating minamahal na Bishop Brother Eddie Villanueva and his family and the entire JL Church worldwide. Let's pray po. Lord, we thank for the life of Brother Eddie Villanueva na magmula po noon, O Diyos, hanggang ngayon ay patuloy mo po pong ginagamit sa iyo pong ubasan, Panginoon, to always pursuing in ministering, O God. Lord, anumang season, Panginoon, ng kanyang buhay, we know, O God, na never niya kayong tinalikuran, and never niya kayo, Panginoon, kinalimutan, Panginoon. Kaya, Lord, ang deepest prayer po namin is patuloy mo pong i-grant yung desires ng kanyang mga puso. And Lord, always guide him, protect him, keep him safe, O God, and always strengthen, O God, Brother Eddie all the days of his life. Lord, ramdam namin up until this point of time na siya pa din, Panginoon, ay nasasaktan. He is still in state of bereavement dahil po sa kanyang minamahal na anak na si Mayor Joni Villanueva Tugna. But Lord, you have always been Brother Eddie's great comforter and great counselor, and even po ang kanyang mga kapamilya, Panginoon. Lord, mahirap man, but naniniwala po kami na ikaw lamang ang tunay na sandigan, ang tunay na nagbibigay ng galak sa puso sa pamilyang Villanueva. Lord, we also pray for the entire JL Church worldwide as we continue to fight against the scare of coronavirus, and we're facing pandemic crisis, oh God. We are still in quarantine, oh God. Lord, there might be cancellation of programs and activities sa iba't ibang panig ng JL Church worldwide, Panginoon. But Lord, we know, oh God, that you have better plans, better things ahead of us, Lord. Kaya naniniwala po kami, Panginoon, na
Marami ka pa pong gagawin, Panginoon, sa ministeryo ng JL Church Worldwide, O God, for us to be able to pursue our mission, our vision, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya hayaan mo, Panginoon, na sa amin pong mga ongoing online services ay patuloy po kami, Panginoon, na makapagbigay, Panginoon, ng paglilingkod na wagas, Panginoon, ng paglilingkod, Panginoon, na tunay. And Lord, that we would be able to mainstream, O God, this online services in all social media sites, O God, for us to be able to reach out greater audience, O God. At mas marami pa po, Panginoon, kaluluwa ang makakilala, Panginoon, sa iyo, Diyos. Lord, we thank you, O God, for the life of Brother Eddie and the rest of JL Church Worldwide, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kumusta po kayong lahat? Alam ko po na we are excited to study the Word of God sa ating online prayer meeting. Kaya ngayon pong gabi ay napakahalaga na mapag-aralan po natin yung katotohanan sa mga salita ng Diyos na sabi nga sa unang Pedro, Kabanata 4, simula pangkat 12 hanggang 16. Nasabi nga po sa pangkat 12, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na iyong dinadanas na parabang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo sa iyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang iyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kadakilaan. Verse 14, mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kalulhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring maparusahan ang sino man sa inyo dahil sa siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salalin, o pakialamero. Verse 16, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Kaya ngayon pong gabi, meron ako ibabahagi na dalawang katotohanan sa pagsubok at paghihirap. Ang title pala natin ay Trials and Sufferings. Una po ay titingnan po natin yung facts about trials and sufferings. When we say facts, ito po yung truth o yung katotohanan. Kaya alam nyo ba na ang trials and sufferings are not something that is new or stranger to our Christian life. Kaya tama po si Pedro sa verse 12. Kaya ang una pong punto na ibabahagi ay makikita po natin sa verse 12. Ang una ay expect suffering. Expect sufferings. Ngayon po, bilang isang Kristiyano, nararanasan po natin ito that we are living in a godly life. Experiences certain amount of trials and suffering. Tayo po ay nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. At tayo pa rin ay nakakaranas ng mga tama lang na pagsubok at pagtitiis. At alam po ninyo, itong unbelieving world or the unbelievers, no matter what we say, no matter what we do, this world or these unbelievers will find fault and criticize on us. They will resist the truth and oppose the gospel of Christ. Pero tayo mga Kristiyano, we have our DNA, yung deoxyribonucleic acid, na bilang isang Kristiyano, ay we are different from unbelievers. So, sa pagkakaiba na ito, on our difference, it will produce a different lifestyles. So, hindi po nakapagtataka when we got born again, when we are united with Christ, ang buhay natin ay unti-unting binabago ng Diyos. At ang bunga po nito, nababago rin ang ating pong buhay o pamumuhay. Ngayon po, hindi naman po natin ginadjust ang unbelieving world. Pero as we sin on them,
this unbelieving world or these unbelievers are anchored on what we call get more syndrome. Ano ba ibig sabihin ng get more syndrome? Ito po yung katotohanan na sasabihin nila, akin ito lahat. Akin ito lahat. They are anchored on what we call this get more syndrome. At kapansin-pansin din po sa kanila, there's no contentment in their lives. Para bagang nakakalimutan na nila ang sinasabi ng Panginoon sa Matthew 16 verse 26. What profit a man that he may gain the whole world, pero yung kaisa-isa niyang kaluluwa, damned to hell forever. Para bagang nakakalimutan nila yon. Kaya tayo po, as a dedicated Christians, that builds our lives on truth, humility, and holiness. And we have this desire to glorify God. Kaya kakaiba po tayo talaga sa mga to this unbelieving world. Kaya ganun pa man, hindi lang po ang mga unbelievers experiencing trials and sufferings. But we Christians are not exempted to trials and sufferings. Kaya yung unang facts o katotohanan bilang isang Kristiyano, we must expect trials and sufferings. Ngayon po, sa mga disipulo ng Panginoon ay binilinan din sila sa John 16 verse 33. Pinalalahanan sila ng Panginoon. Sabi niya, Jesus said, I have told you these things so that in me you may have peace. You will have suffering in this world. Be courageous. I have conquered the world. What's such a message ngayon pong panahon ng pandemic na ito, COVID-19? Kaya sabi nga ng Matthew 16 verse 33, sabi po ng mga Bible scholars, this is the summary or climax of the upper room message. And why did the Lord give this message to His disciples? Para sa ganon, so that the disciples might have peace in the world of tribulation. Because in Christ there is peace, in the world there is tribulation. As Christians, this is our position to claim. We are in Christ, and therefore, we can overcome the world. We must claim our spiritual position that in Christ and believe for Him for His victory. Kaya sabi po ng unang Juan, Kabanata 5, pangkat-4, sapagkat napagtagumpayan na ng anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa verse 15, sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sino mang sumasampalataya na sa Jesus ang anak ng Diyos. Kaya po sa mga talatang ito po yung nagbibigay po sa atin ng lakas at magkaroon po tayo ng kapayapaan sa mundo na ito. At bilang isang Kristiyano, we are not exempted sa mga pagsubok at paghihirap. Subalit, meron tayo mga salita ng Diyos na pumupukaw, nagpapalakas sa atin at nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Let me continue. Persecution, alam nyo ba, that trials and suffering do not just happen by accidents or nagkataon lang. Yung mga pagsubok, pagtitiis natin ay hindi lang nangyari o nagkataon lang. But these sufferings and these trials are part of God's plan. And He is in control. Yun po yung pinakamaganda roon na linulob ng Diyos na tayo po ay makakaras ng pagsubok, dalamhati, pighati at paghihirap dahil ito yung plano niya. At sa lahat ng ito, He is in control. Kaya tama rin po yung sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good
to those who love God and to those who are called according to His purpose. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, expect sufferings. Yun po yung una. At yung pangalawa naman po ay the facts of trials and sufferings ay rejoice in suffering. Sa verses 13 and verses 14, sabi nga po ng verse 13, magalak kayo, rejoice. At sa verse 14, mapalad kayo. Basahin po natin uli yung verse 13. Sabi dito, sa halip magalak kayo sa iyong pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo. At sa verse 14, mapalad kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo. Sa makatuwid bagay, anuman pong mangyari, mga kapatid, sa anumang pagsubok at bigati, we must rejoice and suffering. Alam po ninyo, this unbelieving world cannot understand that in the midst of trials and suffering, we believers are enjoying exceedingly joy. No? Nagpuproduce po na exceedingly joy. Nakikita natin yon. Pero itong mga tao sa mundo, this unbelieving world, hindi po nila maintindihan na sa kabila ng pagsubok ang mga Kristiyano ay nakangiti. Minsan tumatawa. At sinasabi nga nila, hayaan mo ang problema sa kanyang problema. Ibang klaseng tao talaga mga Kristiyano. Ngayon po, paano po tayo nakakaranas ng exceedingly joy? Bakit in the midst of tribulation, in the midst of trials and suffering, we Christian enjoying this exceedingly joy? Una-una, our suffering means fellowship with Christ. Sa verses 13 and 16, mababasa na po natin dito. Sa verse 16, sabi dito, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. So in suffering means fellowship with Christ. Ito po'y kalooban ng Panginoon kung tayo po ay nagdadalamhati. At ang masarap po nito ay tayo po sa pamamagitan ng mga dalamating ito, tayo po ay nakikipag-fellowship sa ating pong Panginoon. E di lalo na ngayon itong COVID-19 na ito. Our devotions, our family devotions, getting stronger and stronger. Akala ng dyablo ay tayo po ay magiging malamig sa ating pong pananampalataya. But the Holy Spirit ministry, sa ating mga pagbubulay-bulay, pag-aaral salita ng Diyos with this COVID-19 pandemic, ay lalo pa tayo tumatag, lalo pa tayong lumakas sa ating pong pananampalataya. Can I hear an amen? Amen po. Kaya, sabi nga sa pagsubok at mga pigati, rejoice. Sabi nga po natin, rejoice. Ngayon po, meron pong angkop na ehemplo na pinili ko sa Old Testament, sa Lumang Tipan, na kung maalala, do you remember yung three Hebrew friends? Itong sila Meshach, Shadrach, and Abednego, na were cast into the fiery furnace, and they discovered they were not alone. Kaya sabi po ng Daniel chapter 3 verse 16, let me read. Meshach, Shadrach, and Abednego answered the king, Nebuchadnezzar, we don't need to explain to you. If you throw us into the hot furnace, the God we serve can save us. And if He wants to, He can save us from power. Verse 18, but if God does not save us, we want you to know, King, that we refuse to serve your gods. We will not worship the gold idol you have set up. So verse 24, then King Nebuchadnezzar jumped to his feet. He was very surprised. And he asked his advisors, we tied only 3 men, and we threw only 3 men into the fire. Is that right?
His advisors said, "Yes, king." The king said, "Look, I see 4 men walking around the fire. They are not tied up and they are not burned. And the 4th man looks like an angel." Or even another translation, like one of the gods. Wow, pambihirang karanasan ito. Na sa kabila po ng matinding pagsubok ng kanilang pananampalataya, itong tatlong magkakaibigan na ito ay nanatili sa kanila pong pananampalataya. Ano po ang punto de vista natin dito? Kung babalikan po natin, sa training pa lang nila, these 3 men or these 3 friends don't failed God. They did what is right, pleasing to Him. Kaya ito, pinapatunayan din ng Diyos yung kanyang katapatan sa kanyang mga anak. Kung tayo po ay sumusunod sa kanyang salita, kung tayo po ay merong pananampalataya at hindi po natin siya binibigo, tayo rin normal sa Diyos na hindi rin po tayo bibiguin. Amen po. Kaya itong tatlong magkakaibigan na ito, naranasan nilang pagsama ng Diyos that in times of suffering, in times of tribulation, persecution, rejoice. Nagalak sila, hindi sila natakot sa kamatayan ng hari o sa kapangyarihan ng hari. Masasabi po natin, maging sa kanilang test, no, yung sa pagtetest sa kanila, ay pasado sila because God was with them. May fellowship sila sa Diyos. Kaya minsan, masasabi po natin na we must rejoice in times of sufferings. Tamang relasyon sa Diyos, tamang pagsunod sa salita ng Diyos. And this produces a true, genuine faith na siya nga po nating sandata to overcome sufferings and trials. Genuine and true faith na hindi kayang gibain, sirain ng anumang pong pagsubok ng buhay, even this COVID-19 pandemic. Nakakatuwa nga po sa mga patutuo ng ating mga kapwa mananampalataya na sa kabila po ng matinding pandemya na ito, ay linob ng Diyos na hindi natutuyuan yung ating pong palabigasan at ating mga palatubigan. Pinapatunayan lamang niya na siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. He is in control of everything. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, ito'y hamon sa atin. Itong pagsubok na ito. Sabi nga po ng mga mayayaman, even though marami kang pera, hindi mo magagasta, may mga sasakyan ka magagana, hindi mo naman ito magamit para pasyalan yung pong gusto mong pasyalan. Kaya po sa gabi na ito, alam ko po na tayo po ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, kanya-kanyang a certain amount of trials and sufferings. But tonight as Christians, manangan po tayo sa salita ng Diyos. At ang huli ko pong ibabahagi na salita ng Panginoon sa ating online prayer gathering ay sinabi ni Pablo sa unang Korinto, kabanata 10, pangkat 13, na sabi nga, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpay ninyo. Wow! Ito yung panghawakan natin mga kapatid at maging sa mga viewers ng online prayer gathering on Facebook page sa Jenna Quezon Nayon, Area 7 Novaliches. Kaya sa mga talata aking po na-share sa atin, ako po'y nananalig din at nanampalataya na bilang isang Kristiyano, tayo po ay hindi apektado sa anumang pong pagsubok na ito. Because we have this Word of God restored in our hearts. And today, this time of pandemic, we can withdraw all these words. We can withdraw all these written words of the Lord to fight a good fight of faith.
Hallelujah. Salamat po sa ating lahat na nakiisa, sa nakikinig sa ating pong mga pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos na nagsabi na hindi mo kami iiwanan, hindi kami pababayaan. Kaya nga po Lord, sa gabi na ito, batid mo ang lahat na nangyayari sa buhay ng bawat isa po sa amin. Hindi nga po lingid po sa inyo, dakilang Diyos, na kami pong lahat ay apektado sa COVID-19 pandemic na ito. Minsan nga po, Panginoon, dumarating yung punto na kami rin po ay nanlalamig sa aming po pananampalataya. Dumarating po ang punto na kami rin po ay nasisiraan ng loob to face this COVID-19 na sa balita, sa radyo, telebisyon, nakikita po namin na maraming namamatay. Sabi nga po ng mga medical expert, mahirap kalabanin ang hindi nakikita. Subalit sa gabi na ito, Panginoon, pinalakas mo ang aming pananampalataya na sa kabila nga po, Lord, ng trials and suffering, expect na po namin na nakasama sa buhay Kristiyano ang pagsubok at paghihirap. Subalit, ikaw ay may pangako na sa kabila ng pagsubok at pighati, kami po ay magalak at kami po ay maging mapalad. Dahil po, ikaw ay buhay, ikaw ay totoo, ikaw ang makapangyarihang Diyos na siya nga pong nagsusupply ng lahat tayong pangangailangan, nakakabatid sa anumang solusyon ng problema namin lahat. Kaya ngayon pong gabi, Panginoon, mainam po na iunat mo ang iyong papaghimalang kamay. Abutin mo ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Nadalahin ko nga po, O Diyos, sa naroroon ang bawat isa po sa amin ay makakasumpong ngayon ng iyong paghipo, makakasumpong po ngayon ng iyong pagsama sa pangalan ni Jesus. Salamat po at alam ko po na meron ka ng ginawa at meron kang ginagawa sa buhay ng bawat isa po sa amin. Kaya nga po, Diyos, sa amin pong online prayer gathering ay hindi ka nililimitahan ng panahon, hindi ka nalilimitahan ng layo, hindi ka nalilimitahan ng oras. Kaya nga po, dakilang Diyos, sa mga oras na ito, ako po'y nananampalataya na marami ka ng pinapagaling, marami ka namang binibigyan ng solusyon sa namang mga dalamhati, mga pagsubok na ito. In the name of Jesus. Lord, salamat po sa tugon mo sa amin po mga panalangin. Salamat po sa mga tulong na binigay mo sa amin. Salamat po sa lahat-lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa amin. Kaya nga po, Lord, hindi po kami nagkamali ng aming Diyos na sinasamba, pinaglilingkuran at pinaghihingan, Panginoon, ng ganitong suliranin ng buhay. Ay ikaw, Diyos, na personal, persona, na alam lahat ang aming mga pangangailangan. Kaya nga po, Diyos, sa gabi na ito, pagpalain mo po kaming lahat. Pagpalain mo po ang mga viewers, Lord, ng online prayer gathering na ito. In the name of Jesus. Salamat po. Be with them always. And we always remember that in suffering, we must expect. In sufferings and trials, we must rejoice. Lord God, sa iyo po namin pinakakatiwalang lahat at maingat ibabalik ang lahat ng papuri at lahat ng karangalan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen.
Ikaw ang Diyos na sumasagot, pumili